Bakit nga ba nagkaroon ng mga paglindol? Ano na yung tao dito? Ang lindol ay natural na pangyayari na nagaganap kapag ang naglalakihang tipak ng lupa sa ilalim ng mundo na tinatawag na tectonic plates ay biglang gumalaw. Narito ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, tectonic earthquake, paggalaw ng mga fault line. Ito ang pinakaraniwang sanhi ng malakas na lindol. Ang ibabaw ng mundo ay hindi buo. Binubuo ito ng mga tila puzzle pieces o tectonic plates na patuloy na gumagalaw ng napakabagal. Habang gumagalaw ang mga ito, nagkikiskisan, nagbabanggaan o nagkakalayuan sila. Ang mga hangganan kung saan nagtatagpo ang mga uka o biyak sa lupa ay tinatawag na faults. Kapag nagkabirya o naipit ang mga tectonic plates sa isang fault, nag-iipon ito ng matinding puwersa at enerhiya. Kapag hindi na kaya ng mga bato ang bigat ng presyon, bigla itong bibigay at magkakalas. Ang biglaang pagpapakawala ng enerhiyang ito ay lumilikha ng mga seismic waves na nararamdaman natin bilang pagyanig o paglindol. Pangalawa, volcanic earthquakes or aktibidad ng bulkan. Nangyayari naman ito kapag may aktibidad sa loob o ilalim ng isang bulkan. Ang pag-akyat ng magma or tunaw na bato at mga mainit na gas bago o habang sumasabog ang bulkan ay nagdudulot ng presyon sa paligid ng mga bato na nagiging sanhi ng mga serye ng pagyanig. Pangatlo, collapse or induced earthquakes, gawa ng tao o kalikasan. May mga pagkakataon ding nagkakaroon ng maliit na lindol dahil sa pagguho ng mga kuweba o minahan sa ilalim ng lupa. Maaari din itong matrigger ng mga aktibidad ng mga tao tulad ng malalaking pagsabog sa konstruksyon, pagmimina o pagsubok ng mga armas nuklear. Ang Pilipinas ay madalas makakaranas ng lindol dahil matatagpuan ang bansa sa Pacific Ring of Fire, isang malawak na rehiyon sa karagatang Pasipiko kung saan maraming aktibong bulkan at madalas magkasalubong ang mga tectonic plates. At kung gusto mo ng mga ganitong content, follow for more.